Naiwanan namin yung drone mga boss. Shit. Hindi pwedeng mawala yun eh. Hindi pwedeng maiwan yun. Okay mga boss, ito na, paalis na kami. Ganito pala yung pakiramdam, nakaka-tense. Iba yung emotion, grabe. Compare dun sa umaalis kami ng pang-araw-araw, ganon. Iba pala talaga yung feeling nito mga boss. Para akong natatae, para akong ewan ko. Hindi ako nakatulog kagabi dahil iniisip ko tong araw ng alis na to. Nga pala mga boss, alas 10 na yata o alas 11 na ng umaga. Kasi meron kami pinuntahang JS na event kagabi, napuyat kami, so hindi kami umabot na, or hindi kami nagising ng alas 6. Tapos nasira yung U-Box namin mga boss. So napilitan kaming bumili ng bagong U-Box para magamit namin sa likod ng motor. Shout out sa mga pulis ng Lopez. And shout out nga pala sa Puki Shirt mga boss, para dun sa ating best. Maraming salamat kay Sir Sato, kay Boss Sato. Maraming salamat boss. Hindi ako nabigo. Maraming salamat. Checkpoint muna tayo sa Petron ng Lopez. Dito natin isasagawa ang ating official na take off. So ito nga pala yung setup natin mga boss. U-Box, tapos syempre ang overdose bag natin, tapos ang ODM bag natin mga boss. Tapos dito sa harap nandyan na yung sticker. Then syempre meron tayong camping tent. Tapos dito yung camera natin mga boss. So lightweight lang talaga yung daladala natin ngayong araw na to mga boss. So magpipicture lang tayo dito, proof na mag-take off na tayo mga boss. Yan, yung passport natin kailangan mga boss. Tapos kailangan yung digital na resibo. Tapos yung t-shirt natin kailangan kita sa picture. Kailangan walang helmet mga boss. My God, ito yung iniiwasan ko. Naiwanan namin yung drone mga boss. Shit. Hindi pwedeng mawala yun eh. Hindi ako papayag na maiwan yung drone mga boss. Gusto kong maipakita sa inyo kung gaano kaganda ang Pilipinas mga boss. Hindi pwedeng maiwan yun. Mahalaga yung drone. Siguro nakabiyahe na kami ng around 15 kilometers mga boss from Lopez. Tsaka lang namin naalala yung drone mga boss. Buti na lang naalala natin. Yon mga boss, bali hindi na kami nakapag-record. Nagmadali na kasi kami ng pagbalik kanina. Nandito na yung drone. Okay na, nag-update lang tayo no. Kasi nakalimutan ko din, totoo, nakalimutan ko ding mag-record kanina nung balik namin sa bahay. Sa sobrang pagmamadali na rin. Alam nyo mga boss, simula nung umalis kami sa Lopez hanggang ngayong biyahe namin, hindi namin alam ni Commander kung ano yung pag-uusapan namin. Pareho kaming kinakabahan, pareho kaming na-excite. Hindi namin alam yung mga mangyayari, ganon. Medyo makulimlim yung panahon, sana hindi umulan. Pero kung umulan man, may kapote naman kaming daladala. Okay, balikan namin kayo mga boss pag nandun na kami sa, siguro sa Sigsag. Titignan natin, depende. So nandito na tayo mga boss sa Old Sigsag Road ng Atimonan, Quezon. Ito yung isa sa kilalang tourist spot dito sa probinsya ng Quezon mga boss. Kung hindi pa kayo nakakadaan dito, daanan nyo to ng long ride ninyo dahil napakaganda dito mga boss. Ito ay isang protected area ng gobyerno o ng lokal na gobyerno ng Quezon Province. Dahil napakaganda nung kalikasan dito. Nandito yung mga malalaking puno. At the same time, nandito rin kasi yung tinatawag nilang pinagbanderahan na ginawang kuta ng mga Kastila ng panahong
mga hapon. Ayan. So siguro pupuntahan din namin ni Commander yon sa mga susunod na panahon mga boss. Ipapakita namin sa inyo kung gaano kaganda ang pinagbanderahan ng Quezon Province. Okay mga boss, ito yung Atimonan Zigzag Road mga boss. Wow. Okay, ito yung itsura pag nasa ibabaw kayo. Daming Bajaj oh. Kaya nila? Wow. Ayan na. Kaya mami. Puno nga yung iba oh. You know, wow. Galing, lakas ng makina oh. Kaya. Oh, tumigil na sila oh. Yay. Dito kayo tumigil. Parang grupo. Kahit lagi kami dumadaan dito mga boss, iba pa rin pagka naka Philippine Loop shirt ka tapos dadaan ka dito. Kailangan naming ma-document lahat para meron kaming babalikan in the future mga boss. Iba yung feeling kahit na pabalik-balik ka dito. Pero iba kasi yung feeling pag naka Philippine Loop shirt ka na. Wow, shout out sa napakadaming nakabajaj dito sa Atimonan Zigzag Road. Hindi ko alam kung ano yung parang may toda sila mga boss. So shout out po sa inyo, kung saan man po kayo pupunta ay ingat po kayo. And soon magkakaroon din ako ng ganyan mga boss. Gusto ko talaga yung Bajaj na yan. First time po namin pareho na maglo-long ride. Ito po ang pinaka mahabang ride namin. Ang lagi lang namin talagang tinatakbo mga boss ay nasa around 100 kilometers lang a day. Pero this time, first time po namin na babiyahe ng around 400 kilometer in just one day. Kaya hindi rin namin alam kung hanggang ganong katagal yung kaya naming tapusin itong Philippine Loop na to, no? Dahil nga po hindi naman kami pareho sanay nga sa ganong klaseng biyahe na malayuan. Dito tayo sa pinaggasolinahan natin. Shout out naman sa Gulf, baka naman kahit ano sa Visayas Mindanao Loop lang. Boss, may ano kayo, may resibo? Kaya tanong na din, may daan ba dito papuntang Batangas? Pwede naman. So pwede yung daan, pwede kami dumaan dito. Bigyan ko kayo sticker oh. Yan. Boss oh, bigyan kayo tayo sticker. Thank you po, thank you. Okay, tama-tama mga boss. Nakapagtanong tayo dun sa gasolinahan. Ang sabi nila, posible daw na makadaan na tayo dun sa nasirang tulay papunta ng San Juan. Nasira kasi yun ng bagyo nung nakaraan mga boss. Limot ko na lang yung pangalan ng bagyo. And napakatagal na hindi yun nadaanan. Pero kung sakali man na hindi yun madadaanan mga boss, ay pwede naman daw pong isakay yung motor natin sa mga bangka. So dito na tayo dadaan, dire-diretso na to mga boss. Boss, tanong lang po, pagpapunta po ng Batangas, saan po ang daan? Yan, tumalaki na, dadaanan na tulay. Diretso na po ito. Salamat po. Salamat po. Yung daan daw dito ay passable na. So titingnan natin, tayo daw ang pinakabuena manong dadaan dito mga boss. Ito siguro yun. Oh, ito na nga. Nice, very good. Mga boss, ito na nga yung sinasabi nila na daan. So siguro ito yung dating dinadaanan. And ngayon, passable na talaga siya mga boss. Anong bagyo nga po ang nakasira dyan? Paing. Bagyong Paing. Ay di ilang taon din po. Higit siya. Ginagalit yung Paing na nakagaya ko, yung Paing na nakagarato ang dumalang din. Ay papaano po yung mga nakamotor lang nung mga panahon na sira po ito? Paano sila nakakadaan din eh? Ikot din. Yung iba namang wala siya kaya din nagbayan, nagdulan kayo. May sa gabi bangka. Pwede naman. Pwede. Pwede naman, bangka. So yun mga boss, nakakwentuhan natin yung barangay captain ng nakakasakop dito sa barangay na ito na nasa may parte ng tulay nga mga boss, And yun, passable na po, continuous na po ang operation dito
sa may San Juan. Ayan. So dapat daw po pala is February 1 talaga ang pinakaunang daan dyan. Pero nagkaroon daw ng kaunting problema, kaya ngayon lang na tuloy ang pagbubukas ng kalsada. Sa totoo lang mga boss, napakalaking tulong ng daan na yan, dahil yung mga taga Bicol or yung from Bicol, hindi na po kailangang dumaan ng Chaong para makarating po dito sa Batangas City mga boss. So diretso na tayo dito. And kung mapapansin nyo, maikli pa lang o maliit pa lang yung kalsada na pwede nyong daanan. Kaya ang pwede pa lang mga boss ay yung mga light vehicle. Hindi pa kaya yung mga truck, hindi pa kaya yung mga bus. So mga jeep pa lang, mga 4 wheels na maliliit at saka mga motor ang pwedeng dumaan dito sa San Juan to Candelaria Road mga boss. Diretso na tayo mga boss. So mas maikli lang yung daan natin ngayon. Magandang araw po. Magandang araw po. Saan kayo, sir? Lopez, Quezon pa, sir. Saan kayo galing? Doon po, doon kami galing, sir. Kami po ay nag-iikot ng Pilipinas. Doon kayo galing? Opo. Philippine Loop, sir. Vlogger kayo, sir? Opo. Magandang araw po. Po? Hindi kayo napapagod mag-drive? Kaya pa naman, sir. Saan ang punta nyo na? Bali ngayon, sir, papunta kaming Cabiang Tunnel. Pero dediretso po, ikot po yun, sir, hanggang Apari. Buong Luzon po. Thank you, sir. Sige po. Salamat po, sir. Yun, shout out sa PNP and LTO ng Batangas City mga boss. So may tinuturo silang daan, diretso lang tayo dito. Tapos may kaliwa nga dito mga boss. Actually nung ginagawa pa lang yung daan na yun, nadaanan ko na siya, hindi ko lang tanda kung saan. So hanapin natin yung daan na yun mga boss. Ito na nga, ito na ang daan yun. Nandito na tayo sa Batangas City Diversion Road, papunta na to ng Bawan, Batangas mga boss. Papunta na rin nga pala tayo ng Taal Basilica mga boss. So sa mga hindi nakakaalam, ako po ay yung nanay ko po ay from Taal, Batangas. Ayan, sa Bagong Bayan. Pero hindi tayo dadaan doon sa mga kamag-anak ko doon, dahil nga po nang una sa lahat ay kulang na tayo sa oras. Pasensya na po. Meron po kasi tayong hinahabol na araw para tayo po ay makapag liwaliw. Kaso late na po talaga ako nagising kaninang umaga. Ito yung laging pinupuntahan ng mga turista. Yan. Travel back in time. Isa yan sa historical. Hindi ko lang sure kung pwede pa ba. Ito ang Agoncillo White House. Ito ay pagmamay-ari ng pamangkin ni Felipe Agoncillo na si Gregorio Agoncillo. Si Felipe Agoncillo ang kauna-unahang abogadong Pilipino na kumatawan sa Pilipinas para sa Treaty of Paris noong 1898, ending the Spanish-American War. Makikita sa bahay kung gaanong kaluma na nga ang mga ito. Pero kitang-kita pa rin kung paano nila inaalagaan ang bawat sulok ng bahay na ito. Grabe, pati yung ano no? Pati yung hagdan. Wow. Oh my God. Hello po, magandang araw po. Magandang hapon po. Okay lang po ba hindi pa naman po kayo magsasara? Pag-iikot-ikot lang. Hindi po ako magsasara. Opo. Ano po ito? Tuwing kailan po ito bukas? Palibasa po kami araw-araw narito dito na kami nakatira. Araw-araw ito bukas. Dito na po kayo nag-i-stay. Tapos may oras po ng pagpunta lang dito? Di alas 8 hanggang alas 4. Hanggang alas 4 na narito pa kayo. Okay lang. Opo. Kami po ay galing pa ng Lopez, Quezon. Umiikot lang po kami sa buong Luzon ngayon nung mga ganitong historical na lugar.
Mag-iikot-ikot lang po kami ng kauntian. Ay, tanong na rin po, meron po ba ditong mga entrance fee, may mga babayaran, ganyan? Magkano naman po ang 70 per head. 70 pesos naman po per head. Wow. 70 pesos per head lang. Kumbaga sa maintenance lang ng Kung bahay na ito ay maraming scholar. Ito po ay nasa foundation. Wow. Ano pong foundation? Don Gregorio Agoncillo Foundation. Na ang nagtuloy naman ay mga Villa Vicencio. Ay, ang galing naman. Ito yung nakuha ng scholar. Ng scholars na mga bata. Ano po? Kaya yung mga donasyon nagagamit. Doon po napupunta. Ano po yung pinaka-espesyal dito sa bahay na ito? Kumbaga, ano po ba yun? Ito po ba ay kasi bakit siya nakasama sa historical? Kumbaga, dito po ba ginawa yung bandera, mga ganun? Kumbaga, ito lang po ay kaya na-preserve siguro dahil sa kalumaan, ganun. At saka may katungkulan din ng may bahay na ito nung kailan. Dahil ito ay pamangkin ni Felipe eh. Si Felipe naman ang asawa ng tumain ng bandera. Opo. Hindi siya i-contain. Mayayaman sila talaga. Kumbaga nakilala din talaga nung kapanahon yun ang mga apelyido na Agoncillo. Pero yun nakikita ko lang po kasi ito sa mga video, mga TV, ganyan. Na kung tutusin, pwede ko naman puntahan, hindi ko pinupuntahan, hindi ako naging interesado. Ngayon po na tumatanda na, iba na po, gusto mo nang malaman yung history ng Pilipinas talaga. Na ano ba yun? Bakit ganun? Ba't pinagkakaguluhan? Ba't pinupuntahan? Laging pinapunta mga tao. Opo, ganun. Nay, ano nga po ang pangalan po ninyo? Mercy. Si Nanay Mercy. Siya wala akong supply. Okay na po yan. Thank you po ng marami. Okay, next destination natin mga boss ay papunta naman tayo sa Taal Basilica, which is nandito pa rin yon sa Taal, Batangas mga boss. Ito naman ang Taal Basilica. Dinarayo ito ng mga turista dahil ito ang pinakamalaking Catholic Church sa buong Asia. Nakapasok na tayo dito sa bahay ni Agoncillo. Ngayon naman ay papunta naman tayo sa Taal Basilica Church. Marami ang tao ngayon. Una kasi linggo. Ang daming turista At ito? Sarap. Papapicture tayo dun. Picture mo sila na. Okay lang po ba? Picture mo sila na. Sana yung mga yan. Okay po. Tata ko na lang. Sige, Bibi. Thank you. Hi po. Okay lang po ba magpa-picture lang po kami dito? Sir, ano nga po ang pangalan niyo pa? Si Sir Ryan. Ryan, hello po. Wow! Thank you. Thank you po. Philippine look po. Nag-iikot po kami sa buong Pilipinas ng nakamotor lang. Sabi na, yun na nga yun ay. Yes! Nakapag-picture na tayo sa Taal Basilica. And nakapunta na rin tayo sa isang historical na bahay dito sa Taal. Okay, let's go. Ma'am, thank you po. Thank you. May isa pa akong gustong puntahan dito mga boss. Yun daw ay masarap magluto ng lomi. So hindi natin syempre palalagpasin ang loming Batangas. Ipapatikim ko kay Commander yung napakasarap na loming Batangas mga boss. Nandito na tayo eh. Bakit hindi pa natin subukan, 'di ba? Hanapin ko lang, medyo limot ko yung lugar. Teka, hanapin natin Sir, magandang hapon. Tanong lang, saan nga po dito yung AAs, yung lumihan? Baba lang po nga nito, ano? Pero hindi po nagdala motor dyan. Hagdan-hagdan po yan eh. Doon siya. Po kayo sa main road. Main road. Apo. Kanto. Aha. Arko, tapos kabila. Pangalawang kanto, kanan ulit. Kakaliwa ho kayo kami din eh. Kanan. Kakanan kami din eh. Tapos kanan din doon. Kakanan din ho dun sa Salamat po. O, kakanan tayo din eh. Pagkanan mo din eh, kakanan ulit ako din eh. Tapos kakanan ulit. Ito yung sinasabi, pagdating ng Funeraria Gracia, kakanan. Kanan tayo dito. Yun. Dito, tanong tayo. Ate, tanong lang, saan nga po ba dito yung AAs na lumihan? Diretso pa nga po, ano? Salamat po. Ari! Yan! Yan. Ito ang sikat na lumihan ng Batangas din eh. Okay. Dito tayo. Yeah! So, dito tayo sa Double Ace. Lumihan mga boss ng Taal.
Medyo maraming tao. Pa-order nga po ng Lomi Special, dalawa. Single topping sa Single toppings. Ano ba po? Yun lang. 150 po. 150. Okay lang ba sa baba? Opo, kung tawagin po pangalan. Ito yung worth 95 pesos nila. 75 yata. Okay. The moment of truth. Pag sinabing Loming Batangas mga boss, malapot talaga yun ha. Baka kayo magtaka. Sabi, ay ano ka naman na ring Loming ari? Ano? Kasi sa Quezon, malabnaw. Ang pagkain nito mga boss, meron talagang bawang, meron talagang sibuyas, tapos kalamansi at saka toyo. Parang ito yung magpapalasa lalo nung inyong Lomi. Yan, ganyan kalapot yan mga boss. Bali ang in-order lang namin, hindi ko sure kung regular or double toppings mga boss or special. Pero kanina may naririnig ako na meron pa silang Shanghai. So may pwede pa kayong orderin na iba. Kung mahina kayo kumain ng Lomi, pwede na to sa 2 person, ano? Pero tingin ko mag-enjoy talaga kayo, kaya mauubos niyo yung isang order. Okay, we're done here. Diretso tayo mga boss ng Balayan. Kaya pa naman, anong oras pa lang? So hanggang 6 tayo babiyahe. So yun mga boss, nandito na tayo sa Calaca, Batangas. And it's already 6 o'clock in the evening. So siguro hanggang Nasugbu kaya pa naman, isang oras lang naman ang biyahe nun. Dediretsuhin na natin mga boss para sulit yung pahinga. At konti na lang yung biyahe namin by tomorrow. Hindi ko alam kung nasan lugar na kami mga boss. Siguro parang Nasugbu na to. Siguro magpipicture lang din kami dito para may proof lang kami na dumaan kami ng Nasugbu mga boss. Nakapag-picture na tayo mga boss. So diretso na uli tayo. Maghanap na tayo ng hotel o kahit anong pwede nating tulugan. Nandito na tayo sa bayan ng Nasugbu. And nagtanong tayo sa tricycle driver. Meron daw ditong hotel dito. Kaliwa daw tayo dito sa Jollibee. Kasi wala kaming makitang hotel na nasa highway. Kaya papasok tayo sa looban. Ito. Dito nga. Hindi, ito. Ito ay overnight 140. Pagka dyan. Sir, tanong lang. Magkano kaya ang pagka mag-overnight lang kami? Oo, sana. Dalawa lang kayo? Opo. Overnight? Oo. Pinakamababa naman nila 1.5. Pas ng 12 ang out. Kayo mag-pool bukas, pwede na sa dagat. Yung room nyo dito, overnight? Yung pinakamababa nyo po? Aalis lang din sana kami ng mga around 5 to 6. Yun ang pakababa nyo? Bali, nahirapan kami maghanap ng matutulugan ngayon mga boss. Kasi dito na kami inabot sa Nasugbu, Batangas. So dito pala, ang marami is mga beach resort. So puntahan talaga siya ng mga turista. Kaya mahal talaga yung mga room. So anong oras pa lang naman, kaya siguro naming bumiyahe pa ng mga around 2 or 1 hour para makarating kami ng Naik, Cavite. Dediretsuhin na natin, okay lang? Kaya mo pa? Oo. Sigurado ka? So dediretso na kami mga boss. Maghahanap lang muna ako ng pwedeng ma-charge dyan ng battery ng mga GoPro. So magiging limited lang yung footage natin para sa araw na to mga boss. May kape po kayo? Yun. Dalawa nga po. So mga boss, nandito na tayo. Malapit na yata yung Cave Young. And napansin namin na merong pwedeng stayan dito malapit na nasa Google Map. Tumigil lang tayo dito sa tindahan para magkape. And syempre para makapagpahinga na rin ng ilang minuto. Sir, tanong lang, ganong kalayo pa po dito yung Cave Young? Malapit na. Meron po ba ditong pwedeng pagtulugan kahit overnight? Meron po. San? Dito pa sa may
College kami dyan. So, Meron dito open cottage, pero meron din po din. What yung ano? yung 1.5. 1.5 lang. 1.5. Dito meron. Matutulugan lang. Open cottage. May kuryente. Solar lang po ba? Wala pong kuryente dito. Walang kuryente dito. Dito ay nararamdaman ko na yung pagod at syempre yung ngalay sa pagdadrive. At wala kaming magagawa dahil napakalayo pa nga ng mga hotel na pwede kaming matulog ng maayos dito. Hindi ko rin ine-expect na sobrang mamahal nga pala talaga ng mga pwede nyong tulugan sa daan. Kaya maswerte ka na kung makakahanap ka ng mga around 800 hanggang 1,000 na tutulugan mo para sa araw mo. So, 20% na rin mga boss yung battery ng ating GoPro. So, kaya din pala sobrang dilim sa kalsada kasi wala pala ditong linya ng kuryente. Puro solars lang. And kung sakali, yun yung mga nandun sa baba. Ano yun sir? Generator lang ang gamit doon. Ayun, generator lang mga boss. So, asahan nyo na medyo mas mataas ng konti lang yung mga price dito. Kasi syempre, medyo mas mataas nga rin yung cost of living nila dito. Nakakwentuhan natin yung may-ari nung tindahan na pinagkapihan namin. Ang sabi niya, dito daw pala walang kuryente. So kaya may mga ilaw yan, yung mga tindahan na yan, kasi naka-solar lang yan, naka-solar panel. So kung nag-expect kayo dito sa pataas ng Kabyang Tunnel ng kuryente, wala pong kuryente. Kaya much better sa baba na kayo matulog. Kasi wala silang generator, mga ganon, wala daw talaga dito. Yun o, yoy. Kaso di tayo makapag-picture mga boss. Kabyang Tunnel! Pagkakita nga namin ng Kabyang Tunnel ay nawala lahat ng pagod na nararamdaman namin. Masarap pa rin na lahat ng pagod mo ay bigla na lang mawawala dahil nandun ka na nga sa goal na sinet mo para sa araw na ito. Hindi lang namin na-enjoy dahil nga gabi na, pero ang mahalaga ay nakarating kami sa lugar na gusto naming puntahan. So, titigil lang tayo ng saglitan. And syempre, picture taking. So yun mga boss, nagpa-picture tayo kala sir ng dito sa Kabyang, no. So bigyan lang natin sila ng stickers. Sir, thank you ng marami. Bigyan ka tayo sticker. Thank you po ng marami. Ano nga po pakala mo sir? King po. Sir King. Thank you sir. Ingat po, ingat. Bali, diretso na tayo ng Naik. Then, kilometer 0 tayo mga boss. Boss, thank you! Yon, diretso na tayo mga boss. Kaya pa yan. So yun mga boss, nakakita tayo ng apartel dito sa Naik, Cavite. Ilang oras lang ba tayo? Masyadong mataas pa rin mga boss. Pag wala pa rin mga boss, makikitulog na kami sa barangay. Dito lang po, wala pang 5 minutes dito. AMs po, AMs. Salamat po, salamat sir. Ito pala yung EMS. Tanong lang sir, magkano yung overnight nyo dito ng ordinary lang? 600 po, 12 hours. 12 hours. Bali mga boss, meron ditong 12 hours pero 600 pesos. So titingnan ko muna yung room kung makakapagpahinga tayo ng ayos. Kasi kung hindi naman, diretso na lang din tayo sa kilometer 0 mga boss. Oh, goods na to.